Okay ba kayo dyan sa hulihan? Okay, tayo, bago natin simulan ang bahaging ito ng pagsuntunan ng ating Diyos, pwede ba sabi tayong magsitayo at tayo po manalangin? Muli po aming Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, sa pangalan niyo po ang Yesu Kristo. Kami po ay dumudulog sa intro ng habag at hiningi po namin sa Banal Espiritu ang divine guidance ninyo that you might be our teacher, teach us in all truth, that your word may be richly dwell in our hearts, and we might be drawn thereby. At tulungan niyo po kami na mamuhay ayon po sa iyong salita at tulungan kami ng Banal Espiritu. At sa araw na to, ayong kasangkapan ay sumakanya ang tunay na pangunguna ng Banal Espiritu. Without you, Lord God, we cannot able to fully understand spiritual things. Unless you are with us and teach us that we might able to grasp spiritual things. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasinta karangalan. Sa pangalan niyo, ang Yesu Kristo, ito po ang dalangin. Amen and amen. Okay? Pwede na po makapong bawat isa. Okay, so sa araw na to, tutuloy po natin ang ating pong pagtatalakay sa bahagi po ng ating pong pag-aral about sa dispensation of grace. Sa ating pong nabasa, dito po sa aklat ng Ephesians chapter 2, kanina sa wikang Tagalog, sa Tagalog version. Muli kong basahin at ito po ay sa King James Version English. Sabi rito ni Paul sa kanya pong sulat sa iglesia na sa Epheso, bilang bahagi po ng iglesia ng Gentile world. Sabi rito, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Sabi, "If ye have heard of the dispensation of grace of God, which is given me towards you, how that is by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." So dito, mapansin natin si Paul ay nabanggit niya about the dispensation of grace. Sa Tagalog ay pagkakatiwala ng Diyos sa mga yugto ng panahon. Ang ibig sabihin ng dispensation ay distribution or yung iba't ibang bahagi ng panahon na pinagkatiwala ng Diyos sa history ng tao o maging sa kanyang mga iglesia o sa kanyang iglesia. Now, dispensation of grace. Atin pong napag-aralan na ang panahon natin ito ay wala tayong choice, kundi atin pong inabutan ang panahon ito at dito tayo isinilang sa panahon ito ng biyaya. Atin pong napag-aralan din na ang biyaya o ang grace ay hindi ho natin ito pinagpaguran, hindi natin ito matutumbasan ng anong bagay na presyo, ng halaga ng pera, o katumbas ng bagay o anuman. Sabi nga, is unmerited favor. It is love. It is the forgiving mercy of God bestowed to every one of us. So, unmerited favor. Pabor ng Diyos na hindi kayang tumbasan ng anumang klase ng halaga. So, sa panahon natin ito, walang ibang tinutukoy na biyaya, kundi ang ating Yesu Kristo, siya ang biyaya ng Diyos. Dahil sa Kanya, dumaloy ang habag ng Diyos sa buong sanlibutan. So, anong ating pag-aralan? Noong nakarang linggo, bahagi ng ating pag-aaral, bagamat live streaming, hindi ko alam kung ilan sa inyong nanood nun. Pero ayon po sa atin na pag-aaral, noong nakarang linggo, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon bilang mga anak ng Diyos. Sa Gentile world, ang panahon natin ito na dispensation of grace, in other words, ay tinatawag din ito na Gentile full times for the Gentiles. Full times for the Gentiles. Ibig sabihin buong kaganapan naganap na sa paganong mundo o mundo ng mga pagano ang biyaya ng Diyos. So tayo ay sa Gentiles.
Bakit ko nasabi? Dahil hindi naman tayo Diyos, hindi naman tayo mga Israelita. So tayo mga dugong Pilipino. So, outside racial blood ng mga Hudyo ay Gentiles. So, kabilang tayo roon. Bagamat tayo mga hintil o mga pagano, ika nga, mayroon pong biyaya ang Diyos sa atin na tayo ay nadaluyan o dinaluyan ng kanyang pag-ibig at kanyang kaligtasan. Kaya lamang hindi lahat po ay makakapasok. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay consider as mixed people. Bakit mixed people? Kasi nga, ang church ay composed ng dalawang lahi. Pagan o tinatawag na mga barbarians o barbaro, kabilang tayo mga Pilipino ron, at saka ng mga Hudyo. So, ang pangatlong klase ng mga tao sa buong mundong ito ay tayo, ang Iglesia ng Panginoon, mixed people. At iisa ang atin pong espiritu, yung espiritu ng Diyos na dumadaloy sa Iglesia, iisa lang. That's the Spirit of Christ. No other than the Spirit of God. Sabi nga sa Romans 8, ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos ay nagkaisa na nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Sino sila? Sa mga kapatid bagay, yung mga anak kay Kristo. So, tayo po yung mga taong dinaluyan o binahagihan ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, dahil sa pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo. So, bilang Iglesia, meron tayong mga kanya-kanyang klase ng pananampalataya. Kaya nung nakarang linggo, yung mga nasa Iglesia ng Panginoon, kabuuan, maging visible o invisible. Ano ibig sabihin ng visible? Tayo, nakikita-kita tayo, yung mga kalapit na Iglesia na si Kristo rin ang kanilang sinasamba at naglingkuran, sila yung mga visible church. Invisible, ano yon? Yung mga hindi natin nakikita, sila po yung nasa ibang panig ng globong ito. Pwedeng sa China, pwedeng sa Japan, sa Malaysia, Singapore, sa Middle East, or in Europe, throughout the world. Hindi natin sila nakikita, sila yung consider as invisible church, body of Christ. We are one visible and invisible church. We are one in the body of Christ. Now, bawat isa ay may kanya-kanyang pananampalataya. At yung pananampalatayang yan, depende kung anong klaseng pundasyon ang iyo pong pananampalataya sa Panginoon Kristo. Siya ang solidong pundasyong bato at ikaw ay materialis. Ngayon, kung ang ating pananampalataya ay materialis na gaya ng kugon, gaya ng kahoy, gaya ng dayami na nasusunog, naku po, ay pagdating ng Panginoon sa rapture, wala po tayong matatanggap ng gantimpala kasi nasunog. Ano yung pansunog? Apoy. Apoy ng Banal Espiritu. Ang Diyos, ang kanyang Banal Espiritu ay apoy na tumutubok. So, pagka na-test ng Banal Espiritu na yung ating pananampalataya ay sunog, wala ho tayong tatanggapin gantimpala. Wala po tayong tatanggapin sa awarding day kasi natupok eh. So, maswerte yung mga Kristiyano ng pananampalataya na genuine. Gaya po ng ginto, ng materialis na hindi nasusunog. Yan ang silver, ginto, habang tinutunaw yan, lalong kumikinang. So, maswerte yung mga mananampalataya na ang kanilang buhay ay naipundasyon sa materialis na ginto. Ano yung materialis na ginto? Yung kanilang pananampalataya. So, kaya maswerte yung mga Kristiyanong ganoon. Kaya ang tanong, ikaw kapatid at ako ngayong umaga, anong klaseng pananampalataya ang naipundasyon mo kay Kristo bilang bahagi ng Iglesia o ng katawan ng Kristo? So, ikaw makasagot niyan kasi ikaw at ako ang nakakaalam ng ating mga sarili at ang Banal Espiritu. Now, ngayong umaga, ang tanong, maaari yung mga nakikinig ay may katanungan. Paano natin papasukin? Yan. Paano ba natin papasukin ang pangatlong klase ng grupo ng tao na tawag ay church? Pag sinabing church is not really the building. Not a physical building or a structural building na tinatawag natin chapel. Ang totoong church ay hindi ang gusali kung hindi tao. Bakit kamo? Kasi itong 1 Corinthians 3, verse 16 and 17. 1 Corinthians 3, verse 16 and 17. Karugtong natin itong napag-aralan ng linggo.
sabi nito, know ye not that ye, okay, sa Tagalog, hindi ba nyo alam na kayo, hindi niya sinabi rito yung gusali, hindi. Kayo ang templo ng Diyos. O, yes, tayo yung kanyang gusali o templo o church. Okay? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa inyo. So, yan po ang totoong church. Hindi yung building, hindi yung chapel. Okay? Bagamat tayo ay nag-expect at hinahangad natin na magkaroon tayo ng structural building talaga. Bilang, siyempre, tungkol ng iglesia na isa sa atin po ipoprovide ay fellowship. The church must provide a fellowship. So, pag may fellowship, ibig sabihin, may grupo ng tao na dapat mayroong lugar na tayo pagkakatipon doon. That's one of the responsibility of the church na magkaroon tayo ng fellowship. Not only we provide and teach all nations, make them a disciple. Ipipreach natin ang pag-asa ng kaligtasan, ang pagsisisi, at ang pananampalataya kay Kristo. Bukod doon, ay mayroon din tayong fellowship. But, hindi po yung building ang totoong iglesia, kundi ang totoong iglesia na tinutukoy ng Diyos, walang iba kundi ikaw at ako ngayong umaga. Ikaw yung iglesia ng Panginoon. Kaya sabi nito sa verse 17, kung ang sinuman ay sisirain ang templo ng Diyos. Sabi nito, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Kung ang sino man ay gigibain niya, sisirain niya ang kanyang katawan o ang kanyang templo, siya ay hahatulan ng Diyos sapagkat ang templong yan ay kayo. So, yan yun. Ayun, mga kapatid, maraming Kristiyano ang unaware. Kasi akala nila, ano lang ito, yung salita na to, yung turong ito ay kung ano lang. Kumbaga, akala nila, building yung tinutukoy. So, ang totoong church ay itong katawan natin. Pag ito'y sinira natin, tanong, paano naman natin sisirain yan? So, mayroon po tayong tinatawag na awareness or yung pagkakamalayan kung paano natin iwasan yung ating mga katawan na ito po ay magkaroon ng damage. Kasi kung naalala nyo, noong mga nakaraang panahon, ilang taon na nakaraan, naituro ko na rin po ito. Tungkol po sa wholeness of man. Yung katauhan, buong katauhan ng tao. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Napaka-importante sa tao yung ating katawan. Bakit? Kasi ito yung ginagamit sa pagpupuri. Ito yung ginagamit sa paghahayo. Ito yung ginagamit ng Diyos sa pagsamba. Ito yung ginagamit ng Diyos sa paglilingkod para sa paglingkuran at purihin. So, napakalaga ng katawan. Kaya sabi ng ating nabasa, ang sinumang gigiba o magsisira ng kanyang templo o ng kanyang katawan, hahatulan siya ng Diyos. Tatlo na naman bagay ang pinagmumulan ng source ng ating health at saka problems. At least 4. Ano po yung 3 o 4 na yan? 4, sapagkat kasama ang lifestyle. Anong lifestyle? Ayan, tulad sa mga kabataan. Dahil lang sa lifestyle, masama ang loob pag walang gadgets. Kasi sa gadgets, diyan nasisirang kalusugan ng mga tao, maging ng mga kabataan. Nahihibang sila, naging munting Diyos nila ang mga gadgets na yan. At ang ginawa, ang gabi ay ginawang araw at ang araw ay ginawang gabi. So salungat sa law of nature. Diba? So anong dulot niyan? Masisirang kalusugan. Dahil sa radiation ng gadgets at saka law of nature, salungat. Kasi yung healing nature ng katawan ng tao, supposed to be sa gabi nagagawa. Dahil doon tayo nagre-rest, doon nagpapahinga. Kung abusuhin mo yan, at puyat yan lagi, walang healing sa kalusugan natin. Kaya damage ang mangyayari. Lifestyle. Pagkain, yan ang number 1. Ang source ng ating buhay ay sa pagkain. Inumin, oxygen, lifestyle. Pag sa 4 na to,
ay hindi matino ang manage mo sa iyong sarili, sisirain mo ang iyong katawan, ang templo ng Diyos. At ikay Kristiyano, hahatulan ka ng Diyos. Kaya, sa panahon natin ito ng biyaya, ang Panginoon sa lumang tipan, kinonsider din niya iglesia, yung Israel, na sila ay sa ilang, mula doon sa bundok ng Sinai, inilunsad niya ang kanyang batas. At doon, tinagurian sila ng Diyos na iglesia sa lumang tipan, ayon po sa gawa. Aklat ng gawa sa bagong tipan. But now, in our times, tayo yung iglesia mismo ng Panginoon. At ang ating pong katawang ito ay napakalaga sa Kanya. Ngayon ang tanong, papaano ba ang isang tao mapaanig o mapabilang sa tinatawag na katawan ni Kristo o iglesia? Pwede bang magpamembro lang? No. To become a member of the church is not guaranteed to become a children of God. Without accepting the Lord Jesus Christ as your personal Savior, then those religious gatherings and association or any groups of denomination will no longer be guaranteed for salvation. Hindi po magagarantiyahan ng kaligtasan ang iyong pagsapi sa reliyon, sa organisasyon, at kung saan man. Ang garantiya na ikaw ay mapabilang sa katawan ni Kristo ay kung dumaan ka mismo sa Kanya, sapagkat siya lang ang tanging pintuan. Sabi nga sa John 10, siya ang pintuan ng mga tupa. Ang sinumang sa Kanya ay papasok ay makakasumpong ng kaligtasan. Hindi niya sinabing, ang sinumang pumasok sa building, sa simbahan, ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi niya sinabing gano'n. Ang sabi niya, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pintuan ito, sa Kanya, ay makakasumpong ng kaligtasan. Ang tanong, papaano ang tao makakasumpong sa pintuang yan? Kaya natin basahin para maging malinaw. Sa ating makita, John chapter 10. At ito'y nilinaw niya. Papaano tayo pupunta sa Kanya yung mga nakikinig sa live streaming na to? At hindi ninyo natitiyak ang inyong mga sarili. Malinaw, sabi rito. Verse 7. John 10 verse 7. Sabi ito, then Jesus said unto them, again, verily, verily, I say unto you, sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, I am the door of the sheep. Malinaw, ako ang pintuan ng mga tupa. Yun, ang linaw. Verse 8, sabi niyo, all that ever came before me are thieves and robbers. Yung mga nauna sa akin na nagpapanggap na sila yung pintuan, sila ay mga magnanakaw at mga tulisan. Okay? But the sheep did not hear them. Hindi sila papakinggan ng mga tupa. I am the door, sabi ng Panginoon Kristo, siya. Hindi sinabing, church is the door. No. I am the door. Sabi niya, ako ang pintuan. By me. Hindi niya sinabing, by church. Di ba? Ang linaw eh. Kaya kung ipagmamalaki ng tao yung kanyang organisasyon, yung kanyang reliyon. Ngayon, sinasabi ko nga, kapatid, kung usapin ay sa lupang ito, humanap ka ng pinaka-the-best na reliyon at doon ka sumapi. Okay yan. Kung panlupa ang pag-usapan. Pero kung ang usapin ay panlangit at kaligtasan, kapatid, sobrang mali ang iyong natagpuan kasi wala sa reliyon ang kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, I am the door. By me, sa magitan niya, if any man enter in, ang sinumang pumasok sa Kanya, he shall be saved. Siya ay maliligtas. Hindi sinabing, he will be saved by the church. No. By the door, and the door is Christ Himself, and shall go in and out and find pastures. Lalabas siya, papasok, makasumpong siya ng pastulan. Anong pastulan? Pwede ibig sabihin pangalaga, sapagkat ang Panginoon ang pintuan at siya rin ang totoong pastol. Ngayon, yan po ang problema ng maraming Kristiyano. Ang gusto nila,
sumapi, sapi ba? Pamembro, yan sirang tumpak. Kasi salitang sapi, sa tamindo rin eh. So, yung papasok sa pintuan ng church na building, sobrang mali. Ngayon, kung panlupa at mga benepisyo tungkol po sa mga bagay-bagay sa lupang ito, okay yun. Yung reliyong maganda, malaking reliyon, sikat, kasi maganda pamalakad, okay yan. Pero kung ang usapin ay kaligtasan at ang usapin espiritual, kapatid, nagkakamali ka. Ang dapat mo masumpungan ay ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya lang ang tanging pintuan. Siya lang ang tanging daan patungo sa langit. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. That's how the Lord Jesus Christ declared for himself na siya yung way, siya ang pintuan, siya ang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit ito ay pinagkaloob sa silong ng langit para sa mga tao para magligtas kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Now, sumunod na tanong, papaano ang paraan para tayo makasumpong ng kaligtasan yan at makapasok sa katawan ni Kristo sa iglesia? Bakit natin binibigyan diin ang pagpasok sa katawan o sa iglesia na ang pintuan ay si Kristo? Hindi ang relihiyon? Bakit? Kasi ang ating pong goal, yung ating pinupunteriya ay yung pagdating ng Panginoong Kristo. Na tayo makasama sa kanyang pagdating. And by His second coming, the Lord will count up. Blessed are those. Sino sila? Yung mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Sila yung nasa mapalad na pag-asa. Kasi pag dumating ang Panginoong Kristo, aagawin sila sa lapaap. Dadagitin sila. At dadalhin sila sa kanyang kaharian. So yun yung punto kung bakit natin ito inaaral. Ito ay mangyayari mismo dito sa ating panahon ng biyaya. Okay? So nabanggit ko na ang panahon ng biyaya ay mayroong 4 na paghahatol na magaganap. At nabanggit ko rin, ayon po sa katunayan ng Banal na Kasulatan, na yung isang paghahatol sa 4 na yan ay nangyari na. At ano yung nangyari na? Yung krus ng Kalbaryo na si Kristo ang umako ng kasalanan ng buong mundo. Salit na ikaw at ako ay isa-isang mamatay. Dahil hauhusgahan ng Diyos ang mundong ito dahil sa kasalanan, si Kristo na lang umako. At nung nabuhay sa maguli, nagkaroon ng pag-asa ang pananalig at pananampalataya ng mga tao sa Kanya. Kaya nga, sa pagpasok sa kaligtasan, pagpasok sa katawan ni Kristo sa iglesia, yan ang ating aralin. Paano? 2 lang ang kondisyon. Pag yung 2 ito ay hindi nangyari sa buhay mo, kahit lahat ng iglesia ay nandun yung pangalan mo, membro ka doon, hindi garantiya yan ng iyong kaligtasan. 2 lang ang kondisyon para makapasok ka sa pintuang ito at sa iglesia niya, sa kanyang katawan. Ano yon? Walang iba kung hindi ang pagsisisi at ang pananampalataya. Ang 2 ito ang napakahalaga. Ito yung tinatawag na conditions of salvation. Pagsisisi at ang pananampalataya. Ang 2 ito, pag wala, malabo. Hindi masumpungan ng tao ang kaligtasan. Maraming sumasapi sa mga relihiyon. Kagagandang mga simbahan, kagagandang organisasyon. Saludo ako doon. Alam niyo ba? Saludo ako. Pero hanggang doon lang yun, panlupa. Kung usapin ay patungkol sa pandangit at kaligtasan ng kaluluwa mo at espiritu, kapatid, pag wala ang pagsisisi at wala ang pananampalataya, kapatid, walang garantiya ang kaligtasan. Pero kung ang 2 ito ay dinaanan mo, sure bet, 100%, pumasok ka sa pintuan kay Kristo. Sapagkat ang sino mang nagsisisi ng kanyang kasalanan at tumalikod sa kanyang kasalanan, mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Without repentance, there's no salvation. Without faith, it is impossible to please God. So we must believe in God. Without faith, it is impossible to please Him. Without repentance, there's no salvation. Mahalaga po ang pagsisisi at ang pananampalataya. Itong aking mga nasa harapang ito
Ako ay nakatitiyak na tayo po ay dumaan sa dalawang ito. Pananampalataya at pagsisisi. Bakit kamo mahalaga ito? Ito, linawin natin ha. Ano bang mayroon sa pagsisisi? Ba't mahalaga yan sa kaligtasan? Kasi ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Sabi nga ay, about face. Kung halimbawa ikaw ay dire-diretso ang lakad sa masalimuot na buhay at buhay makasalanan, kinakailangan ikaw ay bumalik o kaya 90 degree, magbago ka ng iyong turn to Christ. Not going to sin and sinning every day of your life, the whole of your life. Wala kang gagawin kundi magkasala araw-araw, tituwida. Kung ikaw ay interesadong magkaroon ng kaligtasan, you must repent. At yung pagsisisi mo, hindi salita. Ito ay may kasamang gawa. Inaral natin yan noong nakaraan. Kasi ang pagsisising tumpak ay meron pong gawa. Yan ang tawag ay bunga ng pagsisisi mo. Ano yung gawa? O abedi, kung halimbawa ikaw magsusugal, huwag ka na magsugal. O ikaw ay maglalasing, huwag ka na maglasing. Hindi masama mag-inom kung yan ay gamot. Pero ang ginagawa natin mga Pilipino, hindi na gamot. Kundi yan paglalasing talaga. Di ba? Kung ikaw nagsisisi, huwag mong gawin yan. Maging ano ng buhay mo. Parte ng buhay mo. Ang pagsisisi, ibig sabihin ay tuluyang pagtalikod sa kasalanan. Kung ikaw ay masama ang pag-ugali mo, hindi mo kayang baguhin sa iyong sarili yan. Only God, only Christ will change you completely. Silang, ngunit bago mangyari yung pagbabagong yan, dapat dumaan ka muna sa pagsisisi. Bakit natin gagawin yan? Kasi, ginawa na ng Kristo yung kanyang parte. Kaya nga sinabayubay sa krus, nagpakahirap at namatay sa iyo at sa akin. Kasi yun yung kanyang bahagi. Ikaw naman ang bahagi mo at ako, ang bahagi natin ay magsisi. Magbago ng landas ng buhay. Kasi hindi natin pwede sabihin na, oy, tapos naman na ang ginawa ni Kristo, ligtas na ako. Mali! Ginawa niya ang kanyang bahagi. Gawin mo rin ang bahagi mo at ang bahagi ko. Yan ang kinakailangan. Kaya ang pagsisisi kailangan. Kasi kung hindi mo gagawin yan, walang kaligtasan. Tama, ginawa ni Kristo yung kanyang bahagi para tayo at ang mundo ay maligtas. Ngunit kung walang pagsisisi, ito ay bahagi mo sa buhay mo bilang pagpapatunay na ikaw ay gusto nang humiwalay sa kasalanan at tumalikod upang harapin mo ang Diyos, maglingkod sa Kanya sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang pagsisising tumpak ay pagtalikod ng lubusan sa kasalanan. Ano naman ang pananampalataya? Pananampalataya! Hindi kailangan ng Diyos yung paniniwala. Ang tao kasi puro paniniwala. O, naniwala ako sa puro paniniwala. Pag hindi nakita, hindi ako maniwala. Yan tao talaga yan eh. Ang kailangan ng Diyos sa atin, hindi paniniwala. Ang gusto niya sa atin, manampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung mga bagay na hindi mo nakikita, inaasahan mong totoo at mangyayari. That's faith. Ngayon, sa spiritual na bagay na nangyari yan sa Diyos. You're expecting something to happen in your life, then you believe God in the Lord because you have faith and believe in Him, He will do what He wants. Basta't ikaw ay manalig lang sa Kanya. There's nothing impossible to God, to them that believe God. Tandaan mo yan. Kaya ang pananampalataya ay napakahalaga. Anong meron sa pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala ng lubos. Yung kaso mo sa impyerno, kapatid, kaya dapat kang maniwala kasi walang ibang pwedeng mag-absuelto niyan. Walang di kampanilyang abogado sa mundong ito. Kahit pa sinong presidente yan. Kahit sino pa. Wala. Kasi ang kaso mo sa Diyos ay sa impyerno ang punta. Ang pwede lang mag-absuelto niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan mong sa Kanya lang maniwala. At kung hindi sa Kanya maniwala, kapatid, diretso ka sa impyerno. Maniwala ka hindi. Yan ang totoo. Kaya dalawa lang ang kondisyon ng kaligtasan. Pagsisisi at pananampalataya. Ayun, kung hindi mo yan magawa, kapatid, huwag kang aasa na ikaw ay malilikas. At sa mangyayari yan, dito mismo sa panahon natin ng biyaya. Ito na ang panahon ito. Kaya habang meron kang pagkakataon, ayusin mo ang buhay mo, kapatid. Ha?
Kung Kristiyano ka man at nakikinig ka sa live streaming na to, at ikaw ay tumitikim-tikim pa ng kasalanan, tigilan mo na yan. Kasi hindi pagsisisi ang nangyayari sa'yo. Kasi ang tunay nagsisisi, tumalikod ng lubusan sa kasalanan. Well, ang tanong na sunod yan pwede bang ang Kristiyano ay hindi na magkasala? Ay pinatawad yan sa kasalanan, minsan na Diyos na papatawad, hindi na ulit-ulit Hindi naman uliyanin ng Diyos, kaya ng tao. So ano nangyayari sa'yo? Kahinaan mo yan. Kahinaan ng laman. Yung mga shortcomings mo, yung mga infirmities of the flesh. Kaya lagi natin hiningi sa ating panalangin na, Panginoon, ako po'y lagi niyong hugasan at linisin ng banal na dugo ng Kristo. Not always asking forgiveness. Kasi Christian ka na Ang kailangan mo, kaya nanalangin, hindi yung tuwing manalangin, Panginoon, patawarin mo sa aking kasalanan. Bakit yun ang panalangin mo? Ikaw ba hindi na nanalig sa Diyos na ikay pinatawad na sa iyong kasalanan? Nung tinanggap mo pa sa Kristo, hindi mo ba alam na ikay nilinis na sa lahat ng kasalanan mo? Paano po sir kung ganito nagkakamali ako, ganito? Mga shortcomings mo yan. So, ang tampak na panalangin, Panginoon, ako po linisin ang banal na dugo ng Kristo. Tulungan ako ng banal na Espiritu ako mamuhay ng matuwid at righteous life. Became victorious Christian living. Maging matagumpay sa buhay Kristiyano. We need the blood of Christ to cleanse us from all the ordinance of the sins of this world. Banal na dugo ng Kristo lang pwede makapaglinis sa atin. So, yan ang dapat natin gawin. Hindi lagi hihingin yung tayo patawarin sa kasalanan. Ako nalulungkot sa mga Kristiyano pagka lagi nanalangin, Panginoon, ako po patawarin niyo po sa nagawa kasalanan. Ano ba yan? Kapatid, hindi ba naintindihan na minsan lang ang Diyos ang papatawad? At talagang kaya naging mananampalataya, naging Kristiyano, at nabilang sa kanibisa kasi pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Kung ikaw may nagkamali, dahil may kahinaan, nasalaman tayo. So what we need is asking God to cleanse us from all sins by the blood of Jesus Christ. Yung kapangyarihan ng banal na dugo ng Pasko, yan ang ating hingin sa Diyos. Okay? Linisin tayo ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Pasko. Hindi yung, paano patawarin niyo ko sa kasalanan? Minsan ka nang pinatawad ng Diyos, kapatid. Hindi sa ulinin. Parang ulit-ulit. Di ba? Hingin natin ang paglilinis ng banal na dugo ng Pasko. Well, mga kapatid, so umagang ito, walang iba tayong gagawin kundi laging manampalataya sa Panginoon. Well, isa pa ito. Bakit kasi ang termino ng mga Kristiyano ay tinagurian tayong mga manampalataya? Yan, isa pa yan. Problemang malaki yan ng mga Kristiyano, hindi naintindihan. Pagka may pagsubok, parang reklamo, Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, ba't ganito ako? Ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Kung kailan ako naging manampalataya, naging ganito ang buhay ko. Para kang estudyante. Bakit na lagi may exam? Teacher, kailangan ba lagi may exam? Ganun din. Yun din yun. Alam nyo ba ang bawat pagsubok na yan kung sa school, sa estudyante examination, at kung makapasa ka sa short test, midterm, final exam, doon, naka-determine kung pasado ka o bagsak ka. Sa mga Kristiyano, tayo ay mga disipulo ng Kristo. Tagasunod, learner of Christ. Yan ang mga Kristiyano. Ngayon, bukod yan, tinagurian tayong mga mananampalataya. So, bilang mga mananampalataya, hindi natin maiwasan mga pagsubok. Iba't ibang stages ng mga pagsubok. Ikaw, kapatid, ako, ikaw, may iba't ibang antas ng pagsubok at pananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, and also we have proportion of faith, iba't ibang antas ng pananampalataya. Iba't ibang antas ng pagsubok. Yan yung ating examination every day of our life. Ngayon, kaya tayo tinaguriang mga mananampalataya. Tanong, ay kailan matapos yung pastor? O hindi po nag-rapture, di ba? Ang estudyante, kailan matapos yung exam niyan? Doon, sa graduation nila. Sa closing, doon na i-award yung kanilang mga pinagpaguran, pinagpuwetan sa kanilang mga pag-aaral pagdating sa graduation. So, our graduation is no other than rapture. Pagdating ng Pasko Kristo, haharap tayo sa Kanya sa judgment seat of Christ para i-award ang lahat ng ating pagpapagal sa paglilingkod sa Kanyang pangalan. Okay ba, mga kapatid? So, yun. Kaya huwag kayong magtaka
Lagi tayong manampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi nga tayo ay umaasa sa mga bagay tulad niya. Pangalan pa lang ng ating grupo malaki ng katanungan sa isip ng tao Bakit ka mo? O halimbawa, wala nga lang tayong sandbo dito Christ is coming. Tanong, kailan ba yan? Yan talagang kasunod na tanong ng tao Kailan ba yan? Diba? Yan pa lang pagsubok na. Kaya nabanggit ko, kapatid, lalo sa Christ coming, kung sino man ay naghangat na tumungtong at pumasok sa iglesia ng Christ coming, kapatid, pagpasok mo dito, expect mo na pagsubok agad ang sunod yan. Bakit ganun? Diyan pa nga sa pangalan yan Pagka tinanong ka ng tao, saan ka ba dumadalo? Ano bang religion mo? Christ is coming. Ay, kailan ba yan? Kailan ba natin? Patindi, di ba? Pagsubok. Diyan pa lang sa pangalan, pagsubok. Kasi, yung pagdating ng Panginoon, kaya natin in-expect yan, kasi dumating na siya. Yung kanyang pangalan pagdating, piki pa ba yan? Kung tanongin nyo, hindi. Bakit? Kasi yung unang pagdating yan, totoo. Kaya nga may Christmas tayo Nagsiselebrate ng Christmas ang mga Christianism. Bakit? Kasi naniwala sila si Kristo ang tagapagligtas. Sabi niya, ako'y muling babalik. Kaya mayroon tayong second coming of Christ. Ngayon, kung siya ay sinilang at dumating sa mundong ito, nung una, ay di totoo rin yung kanyang second coming. Yan ang ating pinaghahandaan. Yan ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Nagtuturo tayo ng ganito. Ang sino mag hindi mapasama sa banal ni Pastor Kristo, sorry na lang. Kaya ikaw kapatid na nakikinig yung umaga, pakatiyakin mo sa sarili na ikaw ay makasama sa pagdating ng Pastor Kristo. Ngayon kung hindi, sinasayang mo ang pagsimba-simba mo, sinasayang mo ang pagdalo mo sa gawain ng Panginoon, kung pala may wala kang katiyakan na mapasama sa Kanya. Ngayon, habang napakalaki pa ng tsansa, ang dami pang araw na dapat mong ayusin. At ako, sa buhay spiritual, ngayon pa lang, ayusin mo na. Kasi pag hindi mo inayos yan, nagsasayang ka ng panahon. Wala rin pala namang kapararakan. Okay? So ngayong umaga kapatid, hanggang dito lang muna. Kasi mahaba po itong ating pag-aaral sa panahon ng biyaya. So, ang punto, dalawang bagay. Pagsisisi at pananampalataya. Ang dalawang ito'y napakahalaga pagpapasukin mo ang kalikasan. Okay, tayo lahat po, ibos tayo at tayo manalangin ng pasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Glory be to God. Praise the Lord. Maraming salamat po Diyos sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa iyong pong biyaya. Dahil sinasangkap po sa amin. Kami mga tao, bagamat mga mananampalataya, ay hindi kami exempt sa mga pagsubok araw-araw. Kasi nga, kami ay mga mananampalataya. May expect kami ng mga bagay na mangyayari, bagamat hindi pa namin nakikita. And yet, kami naniwala 100% na totoo. Kaya ngayon pa lang ay napakarami na namin pagsubok ang naranasan sa mundong ito. Sapagkat yan ay bahagi ng mag-examination namin sa buhay. At kung kami makapasa diyan, ay pasado din sa pagdating nyo. At kami ay tatanggap sa awarding day. Anumang awards mayroon kami sa iyo pong harapan. Purihin ka o Diyos, purihin ka. Sa mga nakikinig sa araw na to, o Panginoon, saan po sila naroon? At narinig nila ang ganito pong mensahe. Mangusap po kayo banal na Espiritu sa kanyang puso sa araw na to. May your word penetrate to their hearts. And even you, Holy Spirit of God, convict their hearts, the word of sin, that we might do something na gawin ang aming bahagi. Dahil tapos na po yung ginawa niyong bahagi para sa kalikasan ng mundo ito. Kami naman ang gagawa ng bahagi. Yung bahagi namin ay pagsisisi, pagkalikot ng lubos sa kasalanan, at sa iyo magtiwala ng lubos. Na walang iba ang buhay namin ito, na walang ibang sasandalan, kundi kayo lamang, Panginoong Hesus Kristo. Ang sinumang hindi nananalig sa inyo, ay hindi maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapas ng tarangalan. Ito ang dalangin sa pangalan niyo, ang Hesus Kristo. Amen. 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 God bless you all, mga kapatid.